isa sa atin. Welcome sa ating tulong panalangin para sa mga kapatid natin na hindi sila nakasama sa ngayon. I hope na kasama natin sila kay Spirit. Again, kaya ng Panginoon sa gabing ito. At panibagong serye ang ating pag-uusapan para sa pananampalatayang may tagumpay. Faith is the victory. Ating buksan ang ating Biblia. 1 John chapter 5 verse 4 hanggang verse 5. John chapter 5, 1 John chapter 5 verse 4 hanggang verse 5. Ating basahin salita ng Diyos sa dito. Sabi po ng verse 4, for whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Verse 5, who is he that overcometh the world, that he that believeth that Jesus is the Son of God. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa gabi ito na pinailan po sa amin. Kung ikaw ay aming sambahin, rihin, sa inyong kadakilaan, kami po ay nagpapasalamat sapagkat patuloy o Diyos na biniyayaan po ninyong mga anak ng mga bagay na saan ay ibigay po sa amin ng kalakasan. Patuloy na maglilingkod po Diyos ano po ang sitwasyon po ng buhay po namin. At salamat po sapagkat pinagkaroon po ninyo sa amin ang pananampalatayang ito. Patuloy Panginoon, ano man po ang inuumpisahan mo po sa buhay po namin at matatapos po ito, ayun po sa inyong kalooban. Kaya salamat sa mga kapatid na muli dinala mo po sa lugar po ito, sa kanilang katapatan, sa kanilang mga puso o Diyos, alam po nila na kagalakan Panginoon ang hatid po nito. Punin niyo ang kanilang mga puso, nais kanilang sambahin at papulihan sa dapat po nito. Salamat din po sa mga kapatid po namin na nakasubaybay. Alam po namin, Lord, na kasama po namin silang nananalangin upang ang gawain po nito ay maganap, mangyari na mayroong pagpapalang ng iyong kamay na makatuon po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po muli, Diyos, at pagpatawad mo muli ang mga pagkulang at maging kalabisan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Right, so dito sa ating binasa sa unang sulat, sa unang panimulang sulat ni Juan, ay binabanggit dito ang patungkol kung paano magtatagumpay ang isang Kristiyano sa mundo. Okay? Paano natin ma-overcome ang sanlibutan through faith, no? Because faith is the gift. No? Alam naman po natin na ang pananampalataya ay biyaya ng Diyos po yan para paniwalaan po natin ang mga bagay na katotohanan na sinasabi po ng salita po ng Diyos. Kaya dito, pag-uusapan natin yung pananampalatayang meron tayo, bagamat nasa atin ng pananampalatayang kaligtasan, ay pag-uusapan po natin yung pananampalataya na meron ang isang Kristiyano, which is ito yung pananampalataya kung saan ay kayang gapiin ang sanlibutan. Kaya dito sa sulat ni Juan ay tinutukoy ni Juan yung mga bagay sa mundo na naghiwalay sa atin, sa Diyos. Binabanggit niya po dito. Kung titignan po natin in 1 John chapter 2 verse 15-17, balik tayo sa John. No? Atras po tayo. 1 John chapter 2 verse 15 hanggang 17. Ang sabi po dito ay, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but of the world. So, kung
pag-aaralan natin, merong tatlong bagay na alam po natin na ito po ay kung titignan po natin sa isang salita, ang lahat po ito ay kasalanan. Kaya ito yung nagpapahiwalay po sa atin ng Diyos. Now, tignan po natin yung sinasabing in verse 15, right? O 16, yung lust of the flesh, no? Yung pita ng laman. Ano ba yung mga pita ng laman? Ito yung tinatawag na immoralidad, labis na tawag ito, emosyon ng isang tao. Alam po natin na lahat po yan ay bumabagsak sa kasalanan. And pangalawa, yung pagnanasa ng mga mata, yung lust of the eyes. No? Ito yung pagmamahal sa materialism, kasakiman, yung covetousness, greediness, yun po yun. At yung isa, yung pangatlo, ay yung pride of life. No? Yung masyadong pagmamalaki sa buhay, pagmamataas sa buhay. Right? Lahat po ito ay nakapaloob sa isang salita kung saan ay ang kasalanan. Right, so hindi lamang po ito ang nagpapahiwalay po sa atin, may mga ibang bagay pa sa mundo na maaaring hadlangan ang ating kaugnayan sa Diyos. Right? May mga bagay pa, bukod po dito ay may mga bagay pa na kung saan ay nahadlangan yung ating relasyon sa ating Diyos. Ano yung mga bagay pong yun? Yung pagkabalisa, yung walang kasiyahan. Right? Isa ito sa kadahilanan kung bakit napapahiwalay po tayo sa Diyos. Right? Yung pagkabagot o yung takot. Right? Yung takot, yung depression o yung grief. Ito yung mga bagay kung saan ay napuputol, no? Yung kawalan ng pag-asa, kalungkutan. Ito yung emosyonal na estado ng pag-iisip ng tao. Okay? Either hindi natin ginawa in action, pero sa ating pag-iisip ay nagagawa po natin. Kaya kadalasan, ang resulta nito ay kasalanan. Right? Maaaring hindi natin ginawa sa pagkilos, pero sa pag-iisip ay nagagawa po natin. Kaya ito po ay isang kadahilanan kung bakit nababalang o napuputol yung ating relasyon sa Diyos. Right? Kaya anumang bagay sa mundo ay, ibig lang sabihin, itong mga bagay sa mundong ito ay maaaring makahadlang sa ating relasyon sa Diyos. Right? Maaaring, tingnan natin, right? So, anumang bagay sa sanlibutan ay pwedeng hadlangan ang ating relasyon sa Diyos. Pero tandaan natin mga kapatid, mayroong katagumpayan to overcome the world. No? Kaya dito sa ating text, ang sinasabi po dito, mapapagtagumpayan natin ang sanlibutan ito, those who believe that Jesus is the Son of God. No? So it means there is victory in faith. Faith is the victory. Merong katagumpayan para sa pananampalataya. Kaya sa seri ng ating pag-aaralan ay makikita po natin, right? At may examine po natin kung saan ay mapapagtagumpayan po natin ang sanlibutan. Right? So, it means ang pananampalataya ay kung i-define po natin, kung ating bibigyan ng kahulugan nito in general,
Alam naman po natin na ang isang pananampalataya, isang persuasion o paghikayat sa isang bagay na totoo. Right? Ibig sabihin, naniniwala tayo sa isang katotohanan. Hindi ito blind faith na tinatawag. Right? So, how faith in Jesus can provide victory. Paano magkakaroon tayo ng katagumpayan sa pananampalataya kay Kristo? Right? Or victory over such things. No? Na alam po natin, mga bagay na nalalaman po natin patungkol po sa pananampalataya. Kaya according to John, sa kanya, ay mapapagtagumpayan po natin ang sanlibutan ito kung, ibig sabihin, it requires faith in Jesus. Okay? Kaya napakahalaga na malaman po natin exactly kung ano po ang pananampalataya. So, again, faith in Jesus ay ating titignan. Katulad ng sinabi ko kanina, faith in general at sa dictionary ni Eston. Ang sabi po ng pananampalataya ay it is a persuasion o paghikayat sa kaisipan sa isang bagay na makatotohanan. So, ibig sabihin, sa primary idea, yung trust. At it is a strong conviction or trust in something. Diba? Malakas ang paniniwala mo sa isang bagay. Ayon sa Hebrew chapter 11 verse 1. Okay? Ano sabi po ng Hebrew chapter 11 verse 1? Now faith is being sure. Okay? Sigurado kung ano yung ating inaasam, ang ating pinapaniwalaan o ating inihintay. Now faith is being sure of what we hope for. Okay? And certain of what we do not see. Ibig sabihin, yung mga bagay na hindi natin nakikita ay pinapaniwalaan po natin. Diba? Tulad yan, sabi ng nanay mo, anak ka niya, o wala ka naman, wala ka pa namang tawag dito, wish you during the time para paniwalaan mo yun. Diba? O saka wala namang, hindi mo kilala kung sino yung mga nandoon during that time. Pero pinaniniwalaan po natin. So, ibig sabihin, ang pananampalataya ay nakabase o yung pagtitiwala mo kung saan ay pinapaniwalaan mo ito. Right? Kaya sigurado kapag pag ikaw ay naniniwala ka sa mga sinabi, ay you have your response, no? Sabihin, tama yung magiging response mo, di ba? Pag sinabi ng nanay mo, anak kita, paano ko paniniwalaan yun? Right? Hindi mo na, wala ka namang isip pa during the time, saka hindi mo nakita. Right? So, ibig sabihin, pag sinabi ng nanay mo na anak ka niya, naniniwala ka na doon. Okay? So, ibig lang sabihin, ang mga bagay na ito sa sanlibutan ay mapapagtagumpayan po natin if we have faith in Jesus. Kaya binanggit po sa ating text, if we have faith in Jesus as the Son of God. Ibig lang sabihin, it is a strong conviction or trust in Jesus. Right? Alam naman po natin na yung pananampalatayang regalo sa atin, binigay sa atin, ay yung gagamitin para paniwalaan natin ang mga bagay ito. Right? Kaya natin sinasabi na saving faith. Kaya lang, ano kaya yung pananampalataya? Bakit
kailangan pang sinasabi, didiligan mo yung pananampalataya mo para lumago. Now, ito yung ating pinag-aaralan. Kaya yung pananampalataya po natin, kapag yan ay nadiligan, lalong lumalaki po yan. Kaya yung pananampalataya na binabanggit po dito, at kapag pinaniwalaan po natin na siya ay anak ng Diyos, ibig lang sabihin, naniniwala po tayo na totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, ang bawat mananampalataya, no? Na naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos, it produce a new birth. Kaya sino man na ipinanganak ng Diyos, born of God, conquers, no? Ibig sabihin, nasa kanya ang katagumpayan. Even the power of the devil ay kaya po nating mapagtagumpayan po ito because God reigns sa mga mananampalataya. Right? Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya, sa salita ng Diyos. Bagamat ang mga mananampalataya ay nagsasuffer at nakakagawa ng kasalanan. Right? But we conquers because we have faith. Meron tayong pananampalataya. Anong ibig sabihin po nito? Yung pananampalataya po nito ay ito po yung nag-unite sa atin, sa ating Panginoon Hesus. Saan ay nagdusa at napagtagumpayan niya ang sanlibutan doon sa krus. So, ibig sabihin, kasama po tayo doon. Kaya kaya po natin mapagtagumpayan ang mga nasa sanlibutan. Right? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ay kaya po natin labanan o mapagtagumpayan anumang bagay dito sa sanlibutan. Kaya yun yung ating titignan. Kaya ano yung pananampalataya ito na nakay Kristo? Right? Katulad kanina sinabi ko, is a strong conviction or trust in Jesus. Na sino ba siya? Kung ano yung kiniklaim ni Jesus, yun na yun. Ibig sabihin na siya po ay anak, tunay na anak ng Diyos. At anuman ang kanyang ginawa at ginagawa ngayon, lahat po yun ay pinaniwalaan po natin. Tulad yan, pinaniwalaan po natin na siya ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Ay bakit natin pinaniwalaan yun? Wala naman tayo doon. Hindi naman natin nakasama yung mga disciples, no? Those are eyewitnesses. Pero hindi naman tayo nakasama doon. Pero pinaniwalaan po natin through faith. Naniniwala po tayo po doon sa mga ginawa niya na sufisyente para pambayad o sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Right? Pinaniwalaan natin lahat po yun. So, until na mabuhay siya at hanggang ngayon, naniniwala pa rin tayo na siya ay namamagitan sa atin. Nasa langit na po siya. Right? Kaya tuloy po tayo. So, naniniwala din po tayo sa sinasabi ng Panginoon na He provides the way to eternal life. Right? Provide siya para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. And naniniwala din tayo na siya rin ang daan patungo sa Diyos. Sa Diyos Ama. At ganoon din si Peter. Naniniwala din po siya. At ito yung sinabi po niya. Diba? Sabi niya, nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Kaya ito yung pananampalataya ang meron siya. Ang sabi ni Peter in John chapter 6, verse 68 to 69, pakibasa ka ng Diyos. John chapter 6, verse 68 to 69. Yeah. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life,
and we have believed, and have come to know that you are the Holy One of God. Okay, no? So, naniniwala si Peter na si Kristo ay anak ng Diyos. Kaya nga ang isang mananampalataya na mayroong ganitong klase ng pananampalataya at tumitingin kay Kristo sa lahat ng bagay na siyang magbibigay ng solusyon sa lahat ng mga problema na kanyang hinaharap. Right? Ibig sabihin, kung ang ating Panginoon sa pamamagitan sa pagkamatay niya sa krus, no, ay napagtagumpayan po niya. So, through our faith, ay kaya natin mapagtagumpayan ang lahat po ng bagay. Kaya nga, yung tinutukoy ni John na world, ito yung mga bagay na dapat natin mapagtagumpayan. Right? Doon sa kaligtasan natin, solved na po yun. Kaya pinag-uusapan po natin dito yung pananampalataya na meron tayo. Na dapat natin palakasin, ma-develop yung pananampalataya po yun. Now, mamaya makikita po natin paano natin mapaunlad ang pananampalataya ng isang Kristiyano. Right? Kaya, again, no? Kaya ang tao na meron nito, okay, ay kaya niyang tanggapin ang lahat ng bagay. No? Kasi meron kang pananampalataya. Right? Kaya, biglang sabihin, meron kang conviction. No? Okay? Na kaya mong harapin ang lahat ng mga bagay na ito. You have trust, no? And conviction on His Word. Kaya sa sino man na Kristiyano na namumuhay actively in faith in Jesus, tandaan po natin, ang buhay mo at ang buhay po natin ay lalago po yan with a solid foundation. Right? Tatatag na tatatag po yan. Kung yung pananampalataya mong meron active po yan, tatatag ang pananampalataya mo yan. Okay? Tulad nung wise man, no, na nagtayo ng kanyang bahay doon sa ibabaw ng bato. Right? Ganun ang mangyayari sa isang tao na ang kanyang pananampalataya ay nakatuon lamang kay Kristo. Right, tingnan natin. Okay? Ibig lang sabihin, ito yung mga Kristiyano kung saan ay kaya niyang sabayan kung anumang bagyo meron sa kanyang buhay. Okay? Bakit? Kasi yung pananampalataya mo kay Kristo ay ito yung magbibigay sa iyo para mapaghandaan mo anong bagay na dumarating sa lakarin mo. Right? Ito yung pananampalataya kung saan ay kaya natin gapin ang mga bagay na ating na-encounter sa buhay po natin. Right? Kaya pagpatuloy po natin. So, again, no? Yung iba naman, ibang mga tao, right? Paano ako magkakaroon ng pananampalataya? Right? Kung yung pananampalatayang iyan ay regalo ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, no? Naniniwala po tayo ng pananampalataya ay galing sa Diyos po yan. No? Regalo ng Diyos po yan. Para paniwalaan po natin ang mga bagay na sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nung pananampalatayang yan ay binigay sa iyo ng Diyos, naniwala ka kay Kristo na siya yung tagapagligtas. At ngayon, yung pananampalatayang yun, hindi doon tumitigil. Right? Pinag-uusapan po natin dito yung pananampalataya kung saan dapat ito ay lumago para hindi ka matalo ng sanlibutan. Right? Faith is the victory. Sa susunod na pag-aaral natin, ay pananampalataya lamang ang makakagapi sa kasalanan. Yung
po yung susunod na pag-aaralan po natin. Pero tuloy po tayo. Right? So, faith comes from evidence provided by God Himself. Kaya, paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Of course, yung mga ebidensya na ibinigay ng Diyos. Okay? During New Testament time, and even sa Old Testament, ay alam po natin na ang Diyos ay nag-provide ng mga signs and wonders para lang ang mga tao ay maniniwala sila. Right? Sa New Testament naman, no? Nag-provide ang Diyos ng mga signs and wonders para ang mga tao during that time ay maniniwala sa anak ng Diyos. Diba? Ayun po sa John chapter 5 verse 36. Basahin po natin. Okay? Pakibasa, Brother Mark. John chapter 5 verse 36. But I have greater witness than that of John, for the works which the Father hath given me to finish, the same works that I do, bear witness of me that the Father hath sent me. Okay, no? Kaya during the time, God provided signs and wonder para ang mga tao ay maniniwala. At sa atin, no? Bakit tayo naniwala? Wala naman tayong nakitang wonders. Wala naman tayong nakitang signs. Right? Sino nagbigay noon? At sino ang nagpalago ng pananampalatayang kung iyon? Right? Kasi ang mga apostol during that time ay in-record nila yung mga signs, right, that we believe. Okay? That might believe. That we believe. Right? Kahit sabihin natin na wala tayo during that time, bakit pinaniwalaan po natin po yun? At paano tayo naniniwala na si Kristo ay siya yung Christ, siya yung anak ng Diyos? Okay? At paano tayo naniniwala na meron buhay na walang hanggan para sa Kanya? Okay? Bakit? Of course, yung pananampalataya ay galing sa salita ng Diyos. Right? Galing sa salita ng Diyos. Okay? Even si Paul ay sinasabi niya that faith comes by hearing and hearing by the word of God. Diba? Sabi ko sa Romans chapter 10 verse 17. Pero bakit dito hindi sinabi by reading and reading the word of God? Right? Pero si Paul mismo ang nagsasabi na ang pananampalataya po natin ay lalago sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya yung pananampalataya, meron tayo ay nabuo ito. No? Binuo ito upon the word of God reveals. Yun yung ipinakita ng salita ng Diyos. Kahit wala tayo during that time, pero yung pinakita, nireveal ng salita ng Diyos, ay nagkaroon tayo ng pananampalataya. Nagkaroon tayo ng strong conviction at paniniwala sa mga bagay na yun. Right? Paano nangyari yun? Okay? Paano nagkaroon tayo ng pananampalataya? Regalo nga ng Diyos. Okay? Yung faith, yung pananampalataya, binigay lang naman sa atin ng Diyos para paniwalaan natin kung ano yung mga inireveal ng salita ng Diyos. At kaya yung mga ibang tao, hindi sila naniniwala dito dahil hindi inireveal sa kanila. Hindi sila binigyan ng pananampalataya. Diba? Kahit sabihin mo sa kanila kung ano kaganda ang salita ng Diyos, ay hindi nila pinapaniwalaan ito. Okay? Kahit pagduldulan mo sa kanila, ay hindi nila pinaniniwala unless na kikilos ang banal na espiritu para sa kanila. Kaya gano'n na nangyari sa akin. Right? Kaya yung pananampalatayang ito ay dapat natin biligin ng salita ng Diyos. Kasi diyan ang foundation niya. Okay? How come na ang pananampalataya natin lalago kung wala ang salita ng Diyos? Right? Walang Kristiyano na lumago ang pananampalataya niya without reading the Word of God,
without meditating the Word of God. Kaya ang sikreto nito, para yung pananampalataya mo to overcome the world, ay punuin natin ang ating kaluluwa o ang ating puso ng salita ng Diyos. Kaya maraming mga Kristiyano, ang hindi nakakapagpatuloy because walang pag-aaral, hindi sila nag-meditate ng salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos o the Word of God produces faith in Jesus. Okay? Kaya kahit anong sign or wonders na makikita mo sa Biblia, kung walang pananampalataya ay hindi mo paniniwalaan. Pero kung gusto mong lumago ang pananampalataya mo, because yan ay ibinigay na sa iyo ng Diyos. Kaya ang gagawin lang natin ay punuin natin ang ating kaluluwa ng salita ng Diyos. Yun po yung sekreto. Okay? Kaya yung sinasabi ni John to overcome the world is to mapuno ka ng salita ng Diyos. Right? Kaya yung salita ng Diyos ay nagbubunga ng pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng mga ebidensya na pinubay ang salita ng Diyos. Diba? Example, yung messianic prophecy sa Old Testament. Diba? Yun yung mga ebidensya no. Naniniwala tayo doon. Okay? And yung mga sign and wonders na nakarecord sa New Testament, sa Gospel. Okay? At yung mga testimonya ng mga nakakita kay Christ. At yun ay nakikita natin sa lahat sa salita ng Diyos. Kaya nga habang ang isang Kristiyano, nagme-meditate po siya sa salita ng Diyos, okay, regarding Jesus, faith is developed. Yan yung sekreto ko. Habang minimeditate mo si Kristo, o ano yung kanyang ginawa, ang pananampalataya ay lalong usbo at lumalago. Kaya ito yung magbibigay po sa atin ng katagumpayan. Okay? Faith in Jesus that leads to victory must come from the Word of God. Okay? Kaya napakahalaga po ang salita po ng Diyos. Kaya ito yung kadahilanan minsan. Kaya ang mga ibang Kristiyano ay walang katagumpayan sa kanilang mga buhay because the lack of faith. No? Kulang ang pananampalataya. Bakit? Kasi walang meditation, walang study the Word of God, walang reading the Word of God. Okay? Kaya meron silang mahinang pananampalataya. Okay? Dahil hindi sila nagbabasa at hindi sila nag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Kaya during the time sa Old Testament, kaya napahamak ng mga taga-Israel because of lack of knowledge, the lack of faith concerning God. Kaya ang Israel ay during the time ay bumagsak po sila. Di ba sabi po ng Hosea chapter 4 verse 6? Right? Kaya ito yung kadahilanan. Maraming mga Kristiyano bumabagsak because they even know the teaching of Christ. Para ito ay magbigay tulong sa kanila para ma-overcome the world. Kaya maraming mga Kristiyano bumabagsak sa sanlibutan, hindi lamang sa sanlibutan, kundi pati yung kanilang pagtitiwala. Right? Ay bumabagsak dahil sa kulang ng pag-aaral.
kulang sa meditation. Kaya, again, para mapagtagumpayan po natin ang sanlibutan, okay? Kasi, ito yung kadahilanan kung bakit ang isang Kristiyano ay umaayaw, lumalayo, dahil hindi nila kayang talunin o overcome ang mga kasalanan. Kaya, again, no? Ito yung kadahilanan kung bakit napapaliwalay sa Diyos ang mga ganitong klase ng Kristiyano. Right? So, victorious faith in Jesus comes from the Word of God. Okay. No? Kaya, lagi po tayong dapat nakikinig ng mga sermon, preaching, Sunday school. Kasi ito yung magbibigay din sa atin para ma-develop po yung ating pananampalataya. Okay? Hindi yan automatic na ang pananampalataya ay nasa iyo na lang lalago. Kailangan meron tayong responsibilidad para lumago ang ating pananampalataya. Okay? Kung hindi po natin gagawin yun, malamang sa malamang ang pananampalataya po natin ay hindi po yan lalago. Okay? Kaya maraming mga Kristiyano na hindi makatawid dahil ang kanilang pananampalataya ay hindi nabibili. Even ang ating Panginoon, diba? Nung tinukso po siya, saan siya nag-rely, saan siya kumuha, saan siya kumuha ng, di ba sa salita din ng Diyos, para ma-overcome niya yung temptation na ginagawa sa kanya ng kaaway, di ba? Andun yun sa Matthew chapter 4, verse 4. Okay, basa. Matthew chapter 4 verse 4. But he answered, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Right. So, Christian, no? Kung ito yung mga means na ibinigay ng Diyos, okay, para magkaroon at lumakas ang pananampalataya, bakit dinideprive ng mga Kristiyano ang mga bagay na ito? Right? Bakit inaayawan nila, no? Kinakatamaran nila kung ang mga bagay na ibinigay ng Diyos para sa atin, right? Para mag-produce ng pananampalataya, bakit dinideprive ang kanilang mga sarili? Okay? Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang isang Kristiyano na merong pananampalataya because we unite in Christ, no? Ibig sabihin ay kaya natin labanan, mapagtagumpayan ang sanlibutan. Although tayo po ay dumaranas ng kahirapan, we suffer, no? Sometimes we commit sin. Okay? Pero tandaan po natin, meron po tayong kakayahan to conquer, no? Para labanan. Because of your faith. Dahil sa pananampalataya, kailangan natin i-develop yung pananampalataya. Kailangan natin diligin ang pananampalataya yan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya sabi po ng text po natin, okay? Kung gusto natin ma-overcome the world, right? Ay magbabad po tayo sa salita ng Diyos. Sayin po natin, John 16 verse 11.
Pakibasa, Marvin. John chapter 16, verse 11. 16, verse 11. Oo. Of judgment, because the ruler of this world is judged. Ano lang, pakibasa. Okay ulit. John chapter 16, verse 11. Of judgment, because the ruler of this world is judged. Alright, no? Kaya, ibig sabihin, mapapagtagumpayan po natin. Kasi, dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, well, because Christ overcame the world. No? Mapagtagumpayan niya po yun. Kaya, of course, hindi naman lalago yan kung hindi natin didiligin ng salita ng Diyos. Ay, hindi lalago yung pananampalataya niya. Right? Kaya huwag natin ipagkait ang ating sarili sa mga paraan na ibinigay ng Diyos upang magbunga ang iyong pananampalataya. Right? God provides ng means. Kaya dapat magbunga ang pananampalataya, lumago ang pananampalataya. Kaya ang tanging makakapagtagumpay lamang, of course, yung may pananampalataya ka. Kaya lang, yung pananampalataya kung ito ay dapat lumago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Right? Pagkasalita ng Diyos, siyempre, andyan yung tulong ng banal na Espiritu. Yan naman sinasabi ng salita ng Diyos. Right? Kaya, again, yun po yung sekreto para mapaglabanan po natin sa libutan. Tandaan natin, ito yung mga bagay kung saan ay magpapahiwalay sa atin, magbigay ng kahinaan po sa atin. Ito yung magbibigay kung saan ang relasyon natin sa Diyos ay medyo malamdak. Kaya the more na marami kang pinapasok ng salita ng Diyos sa puso mo, sa isip mo, sa kaluluwa mo, the more victory you have. Kaya faith is the victory. Pananampalataya lamang ang bibigay sa atin ng katagumpayan para mapaglabanan po natin ang sanlibutan. O anumang mga bagay na ating kinakaharap sa buhay na ating tinatahan. No? Pananampalataya tayo. Ayon po sa ating sinasabi po ng text po. Tayo po na lang. Dakilang Diyos, salamat sa aming matutunan. Sa umpisa po ng aming serye na pinag-uusapan as an introduction, Lord, ay nakita po namin kung ano po ang pananampalataya na meron po kami. Dapat po ito ay musbong, magbunga, hindi lamang po pananampalataya ng Diyos na saan ay naniniwala sa wala. Hindi ang mga pananampalataya nito na nagbibigay ng kaganapan, ng ebidensya, Lord, nangyari. Ito po ay aming pinaniniwalaan, Panginoon, ayon po sa takda ng iyong salita. At salamat po sa pananampalatayang po nito na hindi nananatiling payak na pananampalataya, kundi uusbong po ito, Panginoon, sa pamamagitan po, Diyos, ng pagbabasa ng iyong salita, meditate ng iyong salita, at sa tulong po ng banal na Espiritu, Panginoon, at ito ay magagawa po namin. Why ang pananampalataya ay merong katagumpayan sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Kristo. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, ay hindi lamang po kami po ay nakatingin sa mga biyaya, pagpapala na iyong ibinibigay sa bawat isa po sa amin. Tapos, nakatuon din po kami, Diyos, kung saan patungo ang pananampalatayang po nito ay patungo, Panginoon, para sa kaganapan na kami po ay magiging kamukha ng aming Panginoon Jesus. Kaya Lord, sa aming pag-aaral sa serye po nito,
Tulungan niyo po kami, O Diyos, na lalo pa namin maintindihan tanggapin, Panginoon, kung ano po, Diyos, ang iyong kalooban sa bawat isa po sa amin. Kaya maraming salamat sa umpisa ng serye pong ito. Sana, Lord, ay umusbong din po ito, Panginoon, sa pagkaalam po sa salita mo. Kaya, Lord, muli, sa inyong makamay, namin pinagkakatiwala po muli ng ang bagay, sapagkat sa pamamagitan po, Diyos, ng aming pananampalataya, alam po na, Lord, na magaganap po ito, sapagkat pagtagumpayan mo ng sanlibutan. Kaya kami rin po, Diyos, ay ayon po sa inyong salita, ay kaya po namin mapagtagumpayan kung gagamitin po namin ang mga means kung saan ay binigay ng iyong salita. Maraming salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.